Tiniyak ng mga kinatawan ng Cagayan Economic Zone Authority na walang nakalabas na segunda manong sasakyan na itinaong sa Freeport mula na magdesisyon ng Korte Suprema na ipagbawal ang pag-angkat sa mga ito. Naguguluhan naman ang ilang nag-aangkat ng mga segunda manong sasakyan dahil dalawang magkasalungat na executive order ang umiiral kaugnay sa issue. May news to go si Julius Segovia. Inabutan na ng dilim ang pag-inspeksyon ni Customs Commissioner Rufy Biason sa Cagayan Economic Zone Authority o CEZA. Walang opisyal pero may ilang kinatawang humarap kay Biazon. Giit nila, wala raw nakalabas ni isa sa halos 300 segunda manong sasakyang idinaong sa Freeport. Mula nang ilabas ng Korte Suprema ang desisyong pumapanig sa Executive Order 156 o ang pagbabawal sa importation ng used cars. Nauna na itong isinumbong ng isang lokal na opisyal ng Santa Ana. Ayon pa sa kanila, bago matapos ang buwan, may 4 na raang segunda manong sasakyan pang darating. Under the provisions of our law, allowed naman ang dumarating dito ng mga goods as a Freeport. Bago lumabas, kung for domestic consumption, dapat may bayad muna sa BOC. But since we are suspending the processing, wala rin talaga. Isa lang ang sports car na ito sa halos 300 segunda manong sasakyan na nakatenga ngayon sa car yard na ito matapos suspendehin ng Bureau of Customs ang documentation papers at import permits ng mga ito. Ayon sa ilang locators na nag-aangkat ng second-hand vehicle sa ibang bansa na nakausap ng customs, naguguluhan daw sila dahil dalawang executive order ang umiiral kaugnay ng pag-i-import ng segunda manong sasakyan. Bukod sa EO 156 na inisyo noon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, may EO 418 din daw na nagpapahintulot sa importation ng used cars. Basta may 500,000 pisong babayarang duties at taxes, bukod pa sa regular na buwis nito. There's 2 cases actually that we cannot understand how come there's 2 cases and contradicting themselves, you know. So even there's this contradiction, we don't like to disrespect anybody. Giit ng customs, wala silang magagawa kundi sundin ang utos ng kataas-taasang hukuman. Pero idudulog daw nila kay Pangulong Noynoy Aquino ang paglilinaw sa dalawang EO. There is another issue of Executive Order 418, which also needs to be resolved. Kung yun ba talaga ay superseding EO 156 or are they complementary to each other? Pero habang di pa yan malinaw, 4,000 manggagawa ang mawawala ng trabaho kasunod ng suspension ng importation papers ng mga segunda manong sasakyan. Nahirapan po kami mga trabador dahil wala po kaming alam kung saan po kami kukuha ng pangtusto sa aming mga pamilya, lalo na po't may nag-aaral po akong 2 estudyante. Julius Segovia, GMA News.